na balita ngayong tanghali. Retirement honors ni PNP Chief Benjamin Acorda isinagawa sa Campo Crame ngayong araw. Ika-30 pinuno ng pambansang pulisya itinalaganan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Krisis sa West Philippine Sea, posibleng makaapekto sa pagpasok ng foreign investor sa Pilipinas ayon sa isang mambabatas. Biyahe ng MRT-3, LRT-1 at LRT-2 balik operasyon na ngayong araw matapos sumailalim sa annual maintenance. Biyahe ng bus augmentation kasunod ng pagsasara ng PNR operations umarangkada na ngayong araw. Bureau of Immigration nagbabala sa panibagong estilo para makapangbiktima ng human trafficking. DA Food Master na ipwersa ang do or die Game 3 sa finals ng UNTV Cup Season 10. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 1, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Naglabas ng isang executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong palakasin ang ipinatutupad sa seguridad sa mga karagatang sakop ng bansa. Ito ay sa gitna na rin ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas sa maritime security at maritime domain awareness ng bansa. Ito ay sa gitna ng agresibong taktika at banta ng China sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng Executive Order No. 57, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang pangangailangan na mapalakas ang seguridad sa karagatang sakop ng Pilipinas sa gitna ng seryosong banta sa territorial integrity nito at sa umiiral na kapayapaan na tinatamasaan ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, sa kabila ng pagsisikap na maisulong ang kapayapaan at seguridad sa maritime domain, patuloy na nakararanas ang Pilipinas ng seryosong hamon sa teritoryo at kapayapaan nito. Kaugnay nito, nireorganisa at binago ni PBBM ang National Coast Watch Council o NCWC at ginawa itong National Maritime Council o NMC na may mandatong magbuo ng mga polisiya at estratehiya na magtitiyak na iisa at epektibo ang mga hakbang ukol sa maritime security at domain awareness. Si Executive Secretary Lucas Bersamin ang magsisilbing chairperson ng NMC. Ang mga miyembro nito ay ang mga kalihim ng Department of National Defense, National Security Advisor, Department of Agriculture, Energy Department, Department of Environment and Natural Resources, Department of Foreign Affairs, Finance Department, Department of the Interior and Local Government, Department of Transportation, Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Binago rin ang pangalan ng NCWC Secretariat at ito ay ginawang Presidential Office for Maritime Concerns. Ang kasalukuyan namang National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS ay magiging attached agency ng NMC. Ayon kay Pangulong Marcos, kinakailangan ng palakasin ang maritime security at domain awareness na tumatalakay na sa mga isyong nakakaapekto na sa national security, sovereignty, sovereign rights at maritime jurisdiction ng bansa. Nito lamang nakalipas na araw, naglabas na rin ng pahayag ang Pangulo ukol sa pag-atake ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas na nasa resupply mission papuntang Ayungin Shoal, kung saan 3 Navy personnel ang nasugatan dahil sa pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard vessel. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang kanyang komunikasyon sa mga kaalyado at kaibigan ng Pilipinas sa international community. Ayon kay PBBM, nag-alok sila ng tulong sa Pilipinas upang maprotektahan ang soberanya at jurisdiksyon ng bansa. Binigyan din ni Pangulong Marcos na walang hinahanap na gulo ang Pilipinas sa alinmang bansa, lalo na anya sa mga nasyon na nagsasabing kaibigan ng bansa. Ngunit ayon kay PBBM, hindi mananahimik at padadaig ang Pilipinas dahil ang mga Pilipino ay hindi sumusuko. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Tinawag na overacting o OA ni Senator Amy Marcos ang mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y pagkakaroon nito ng kasunduan sa China. Ayon kay Senator Amy Marcos na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, praktikal lamang ang nasabing agreement ng dating Pangulo dahil hiniling lamang nito sa Beijing na payagan ang mga Pilipinong sundalo na mag-deliver ng tubig at pagkain sa BRP Sierra Madre. Sa isang panayam, sinabi ng presidential sister na masyado anyang exaggerated ang mga nambabatiko sa dating Pangulo na nagsasabing layo ng kasunduan na ipaubaya na sa China ang Ayungin Shoal. Posibleng makaapekto sa pagpasok ng foreign investors sa Pilipinas ang nangyayaring krisis sa West Philippine Sea. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, maaaring ituring na banta sa seguridad ang tensyon sa pinagtatalunang teritoryo. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, bakit posibleng makaapekto sa pagpasok ng foreign investors sa Pilipinas ang nangyayari sa West Philippine Sea? Ella, posibleng mapawalang kabuluhan ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan upang makahikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, bunsod na ito ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ipinag-aalala ng mambabatas na maaaring mapagkamalang banta sa seguridad ang nangyayaring tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa pinag-aagawang teritoryo. Gate pa ng kongresista, patuloy ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ibang bansa upang hikayatin ang mga malalaking korporasyon na magtayo ng kanilang factory sa Pilipinas. Samantalang dito sa Kongreso ay isinusulong yung pagluluwag ng economic provisions ng saligang batas upang mas maraming foreign investors ang magpunta ng Pilipinas at lumikha ng mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan. Batay pa kay Representative Libanan, sa kabila ng tensyon, dapat maipakita ng Pilipinas ang pagkakaroon nito ng stable, mapayapa at ligtas na lugar para sa produksyon at serbisyo ng foreign investors. Noong March 23, nang mangyari ang pinaka-agresibong aksyon ng China sa taong ito, partikular na dyan sa Ayungin Shoal kung saan ginamitan ng water cannon ang supply boats ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Iginiit ng Pulse Asia Research Incorporated na hindi ito bahagi ng anumang black propaganda. Ginawa nito ang pahayag matapos na tuligsain ng liderato ng Kamara ang survey na isinagawa ng polling body kaugnay ng charter change noong nakalipas na buwan. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Bilang isang organisasyon ng mga academic, hindi naging parte o hindi magiging bahagi ng anumang black propaganda ang Pulse Asia Research Incorporated. Ito ang paninindigan ni Ronald Holmes, presidente ng polling body matapos natuligsain ng ilang leader ng Kamara ang isinagawa nitong survey kaugnay ng charter change o CHA-CHA mula March 6 hanggang 10, 2024. Dagdag pa nito, 20 taon na nilang itinatanong ang survey questions. Sinisimulan nila ang sequence sa pamagitan ng pagtatanong sa respondents kung sang-ayon sila sa CHA-CHA. Kasunod dito ang mga partikular na isinusulong na amyendahan sa saligang batas noon at ngayon. Mayorya ng mga Pilipino o katumbas ng 88% ang hindi sang-ayong maamyendahan ang 1987 Philippine Constitution ngayon ayon sa Pulse Asia Survey. Lumabas ang resulta sa pamamagitan ng pagtatanong sa 1,200 adults sa buong mundo. Tinuligsa ni House Majority Leader Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe ang pagkakaroon ng irrelevant o walang kaugnayan umanong tanong sa Pulse Asia Survey. Bahagi ba raw niya ito ng black propaganda? Naniniwala naman si House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative David Suarez, na maaaring maapektuhan ng umano'y bias survey questions ang pananaw ng publiko at makahahadlang sa dialogo kaugnay ng constitutional reform. Giit naman ni House Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garin, dapat maipakita sa survey ang tunay na sentimiento ng taong bayan at hindi magsulong anya ng partikular na agenda. Samantala, naniniwala naman ang mga senador na ang resulta ng Pulse Asia Survey kaugnay ng CHA-CHA ay sapat na dahilan upang di madaliin ang panukalang amyendahan ng saligang batas.
Pasado na sa Kamara ang economic charter change, samantalang dinidinig pa ito sa isang subcommittee sa Senado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinagawa na ngayong araw ang retirement honors ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa grandstand sa Campo Crame. Ito ay matapos ang halos 4 na buwan na ekstensyon na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto. Samantala, itinalaga na rin ng Pangulo ang ika-30 pinuno ng pambansang pulisya. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, sino itong naging kapalit ni General Acorda bilang hepe ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Bago nga yan, natuloy na nga itong retirement honors ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. at ang Change of Command Ceremony kaninang umaga dito sa Campo Crame. Sa kanyang talumpati, ipinagmalaki ni General Acorda ang pagbaba ng krimen sa panahon ng kanyang pamumuno sa pambansang pulisya. Sa katunayan, nahihirang ang Pilipinas bilang ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa Southeast Asia. Ipinagmalaki din ito ang magandang imahe ng organisasyon. Nagpasalamat din si General Acorda sa mga opisyal at tauhan ng PNP sa suporta sa kanyang pamumuno. Bilin nito sa ika-30 pinuno ng PNP na si Police General Romel Francisco Marbil. Ituloy ang magagandang programa ng organisasyon. Si Marbil ay itinalaga isang araw matapos na lumabas ang order ni Police Lieutenant General Emmanuel Peralta bilang officer in charge ng pambansang pulisya. Sa kanyang talumpati, Ella, binanggit ni Marbil ang bahagi ng talumpati ng Pangulo na ang pangarap nyo ay pangarap ko rin na tumutukoy sa pagbabago o sa pagkakaroon ng payapang Pilipinas at matatag na ekonomiya. Pangako ni General Marbil sa Pangulo na kaagapay ang PNP para sa pagsusulong ng bagong Pilipinas. Tututukan aniya nila ang transnational crime, pagpapataas ng level ng trust, partnership sa local community, mahigpit na paglaban sa kriminalidad at pagtutok sa kapakanan ng mga pulis. Si Marbil ay naging direktor ng PNP Controllership, naging direktor din ng Police Regional Office 8 at direktor ng PNP Highway Patrol Group. Si General Marbil ay mista din ni General Acorda mula sa PMA Sambisic Class of 1991 na nakatakda namang magretiro sa February 2025. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Umarangkada na ngayong araw ang biyahe ng bus augmentation kasunod ng pagsasara ng operasyon ng mga istasyon ng Philippine National Railway sa Metro Manila. Ilang pasahero naman ang dismayado dahil sa mas mahal na ang pamasahe sa bus kumpara sa tren. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, sapat naman ba yung augmentation ng mga bus matapos isara yung mga istasyon ng PNR sa Metro Manila? Aga dun sa mga bus na nanggaling dito sa Tutuban Station ng Philippine National Railway sa Maynila kanina, hindi naman napupuno yung mga umaalis na bus. Kaya sakto lang doon sa mga pasahero na naapektuhan ng pagsasara nitong Philippine National Railways sa Metro Manila. Simula ngayong araw, umarangkada na ang mas maraming mga bus na bibiyahe sa mga rutang maapektuhan ng pagsasara ng PNR. Mayroong mga schedule ng biyahe mula Tutuban sa Maynila hanggang sa Alabang sa Muntinlupa. Sa ilang mga regular na pasahero ng PNR na nakausap natin, mas malaki nila ngayon ang kanilang magiging gastos sa pasahe. Kung dati 25 pesos lamang mula Tutuban hanggang Alabang, ngayon naabot na sa 72 pesos ang isahan nilang biyahe kapag sumakay ng bus. Wala naman nila silang ibang choice dahil kapag hindi sila sasakay ng bus ay magpapalipat-lipat sila ng transportasyon. Mas lalong mapapamahal ang kanilang gastos sa pamasahe at mas matagal ang oras ng kanilang biyahe. Nauna nang sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nasa 50 units ng mga bus ang bibiyahe sa ruta ng Tutuban hanggang Alabang. Isang oras ang magiging pagitan ng mga biyahe. 7:30 AM ang unang biyahe mula sa Tutuban at 9 PM naman ang huling biyahe. Habang 5 AM ang unang biyahe mula Alabang at 6:10 PM naman ang huling biyahe.
Aga, ito nga pagsasara ng Philippine National Railways o mga istasyon ng PNR sa Metro Manila ay aabutin ng 5 taon para bigyang daan yung konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project na magdudugtong ng biyahe mula Pampanga o Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, JP Nunez. Nagbabala ngayon ang Bureau of Immigration hinggil sa panibago na namang estilo ng human trafficking kung saan karaniwan nilang binibiktima ang mga kababaihan. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, ano ba itong bit-bit scheme na ito? Magandang tanghali, Ella. Sinabi ng Bureau of Immigration o BI, ang ginagawa dito sa bit-bit scheme na ito ay iniengganyo o dinadaya ang mga kababaihan na magtrabaho bilang sex worker o sa sex trade sa ibang bansa. May mga dayuhang kumukuha o sumusundo sa mga babaeng biktima nila dito sa Pilipinas. Pagdating sa screening, Ella, dyan sa airport ay magpapanggap na mag-asawa o live-in partner yung dayuhan at yung kanyang biktima na Pilipina. Subalit natuklasan ng immigration na may mga dayuhan ng ilang beses nang pabalik-balik sa Pilipinas na kumuha ng babae. Sa datos ng BI, may mga babae na papuntang Malaysia na naging biktima nitong bit-bit scheme. Dagdag pa ng immigration, pinapahirapan pa umano ang mga kababaihan kapag hindi nasatisfy ang demand ng mga kumuha sa kanila. Pinupuwersa pa din umanong i-abort o ipalaglag ang bata kapag sila ay nabubuntis. Kaya naman partikular na binabalaan ng kamalihan ang mga kababaihan na iwasan at huwag maging biktima ng ganitong scheme. Yan man ang update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Balik operasyon na ngayong araw ang buong linya ng MRT3, LRT1 at LRT2 matapos na sumailalim sa annual maintenance sa nakalipas na long holiday. Kabilang sa mga inayos ang power supply, overhead catenary system, gayon din ang relays, signaling and communications at iba pang mga pasilidad. Sa ngayon ay balik na sa normal ang operating hours ng MRT3, LRT1 at LRT2. Para sa kumpletong detalye ng schedule ng biyahe, maaaring bisitahin ang kanilang official social media accounts. Bagaman may pasok na ngayong araw, ang ilan sa mga nagbabakasyon sa probinsya ng Bicol ay ngayon pa lang bibiyahe paluwas ng Maynila. Kaya naman patuloy ang pagdating ng mga pasahero sa mga bus terminal doon. Mula sa Naga, Camarines Sur, makibalita tayo kay Ryan Salatandol live. Ryan, kumusta ang sitwasyon ng mga bus terminal dyan? Yes, Ella, magandang tanghali. Galing tayo kanina dito sa Bicol Central Station kung saan nakita natin, Ella, na dumarami o dumadagsa na yung ating mga kababayan na pasahero patungong Metro Manila. Ngunit isa sa napansin natin, Ella, kanina ay nasa ayos o ayon sa pamunuan ng Bicol Central Station ay pinapapunta lamang nila ang mga pasahero sa tamang oras ng kanilang biyahe kaya naiiwasan ang congestion sa terminal, Ella. Ella, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga pasaherong dumadagsa sa Bicol Central Station simula pakagabi at ngayong araw ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasaherong pabalik sa Metro Manila. Kahapon nakapagtala ng 144 bilang ng bus na umalis dito sa Bicol Central Station. Katumbas ito ng mahigit sa 6,480 na mga pasahero at ito ay inaasahang madodoble ngayong araw. Bunsod nito, tumutulong na din sa paghatid sa mga pasahero ang mga provincial buses na nagkaroon ng 14-day temporary special permit mula sa LTFRB. Nagdagdag din ng biyahe ang mga bus company upang maiwasan ang pagkaantala at maipon ang mga pasahero sa naturang istasyon. Ginagawan din kaagad ng paraang makasakay ang mga chance passenger o ang mga walang booking na kinuha upang makasakay kaagad ngayong araw at hindi na ma-stranded sa bus station. Tiniyak naman ng pamunuan ng pinakamalaking bus station sa Bicol Region
na kaya nilang ma-accommodate at maayos na makabiyahe ang ating mga kababayan. Samantala, Ella, mahigpit naman ang ginawang pagbabantay ng Environment, Disaster Management and Emergency Response o EDMER o Camarines Sur sa pakikipagtulungan ng PNP Tourist Police at ng mga kawani ng Philippine Coast Guard kasama ang lokal na pamahalaan ng mga beach resort sa buong probinsya. Kasama ang mga pangunahing minomonitor ay ang mga resort na madalas na dinadagsa ng mga bakasyonista kagaya ng mga beach resort sa Karamuan, Bula, Tinambak, Siruma at ang summer capital ng Camarines Sur sa Pasakaw. Tiniyak ng pinagsanib na puwersa ng pamahalaan na kumpleto ang lifeguard at mga lifesaver kagaya ng mga salbabida at mga life jacket ang bawat paliguan na kayang makapagsagip ng mga naliligo anumang oras. Nakaalerto din ang mga kawani ng PCG at Tourist Police sa Camarines Sur sa mga biyahe ng barko at mga bangka sa mga pantalan sa probinsya na walang mag-overloading at upang maiwasan ang mga kolorum na bumabiyahe upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasaherong tumatawid sa mga isla pauwi sa mainland ng Camarines Sur. At yan muna ang pinakalitest mula dito sa probinsya ng Camarines Sur. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Umabot sa 29 na individual ang nasawi dahil sa pagkalunod sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong long holiday. Ayon sa PNP, 3 pa ang patuloy na pinaghahanap sa Pangasinan at Isabela. Sa kabuuan, naging mapayapa naman aniya ang long holiday sa bansa. Nirespondehan ng Philippine Coast Guard ang ilang maritime incidents na naitala noong long holiday. Pero sa kabila nito, sinabi ng PCG na generally safe and peaceful ang nakalipas na long holiday. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano-anong mga incident itong naitala ng PCG nitong nagdaang long weekend? Ella, may mga naitala ng insidente ng pagkalunod, may tumalon sa dagat, may sumadsad na barko. Karamihan naman ay mga atensyong medikal na dahil sa init ng panahon. Nirespondihan ng Philippine Coast Guard ang iba't ibang mga insidente sa karagatan nitong nakaraang long holiday. Kahapon, 12 taong gulang na lalaki ang muntik nang malunod sa Buri Baras Beach, Catbalogan City, Western Samar, alas 4:30 ng hapon. Agad nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR ang isang PCG personnel kaya nailigtas at nagkamalay ang bata. Agad din itong dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Matagumpay ring na-rescue ng mga otoridad at nalapatan ng atensyong medikal ang isang babae na tumalon sa isang passenger cargo vessel na may biyaheng Batangas, Calapan Port sa Mindoro noong Martes. Tinulungan naman makalikas sa barko ang mga pasahero ng isang passenger vessel na sumadsad sa Quezon Province noong Huwebes. Patungo sana ng Polillo Port ang barko sakay ang 181 na pasahero at crew ng barko nang sumadsad ito sa buhangin ng bahagi ng Real Port habang ito ay nagmamaniobra. Nabigyan naman ng atensyong medikal ng mga doktor, nurse at mga health provider ng PCG ang mga pasahero sa mga iba't ibang pantalan ng kanilang mga atensyong medikal, lalo na sa kasagsagan ng init ng panahon. Nagpapasalamat naman, Ella, ang PCG sa pakikipagtulungan ng publiko para maisagawa nila ang kanilang mga tungkulin. Samantala, Ella, sa ulat ng Philippine Ports Authority, umabot na sa 1,830,451 ang mga pasaherong dumaan sa mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa mula March 22 hanggang March 31 ngayong long holiday. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ala. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nakatakdang ipatawag ng ilang mga mambabata sa mababang kapulungan ng Kongreso ang mga opisyal ng North Luzon Expressway kasunod ng naranasang matinding traffic noong long holiday. Ayon kay House Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo, dapat na pagpaliwanagin ang NLEX officials ukol sa naging problema sa RFID system, dahilan para tumukod ang heavy traffic sa expressway noong Miyerkules. Sinasabing maraming RFIDs umano ang hindi binabasa sa toll gate, dahilan para lalong bumagal ang daloy ng mga sasakyan. Bukod sa NLEX officials, kasama rin sa ipapatawag
ang mga opisyal ng South Luzon Expressway upang talakayin ang issue ng anilay mga palyadong RFID. Ilang lugar sa bansa ang makararanas ngayong araw ng heat index na aabot sa danger level. Batay sa forecast ng Pag-asa, kabilang sa mga lugar na makararanas ng mataas na heat index ang Apari, Cagayan at Catarman, Northern Samar na posibleng umabot sa 43 degrees Celsius. Gayon din ang Pili, Camarines Sur at Zamboanga City na maaaring pumalo sa 42 degrees Celsius. Samantala, nasa extreme caution level naman ang heat index na posibleng maramdaman sa Naiya, Pasay City na aabot sa 38 degrees Celsius. Habang 40 degrees Celsius naman ang forecast sa Science Garden sa Quezon City. Sinimulan ng kagawaran ng pagsasaka sa gitnang Luzon ang pamamahagi ng solar-powered irrigation system upang mapatubigan ang mga sakahan ng ilang magsasaka ngayong panahon ng tagtuyot. Mula sa Malolos, Bulacan, ang detalye ay ang hatid ni Nestor Torres Live. Nestor, papaano ba magiging kapakipakinabang sa mga magsasaka itong solar-powered irrigation system? At lahat ba ng magsasaka sa Region 3 ay mabibigyan nito, Nestor? Magandang tanghali, Aga. Makatutulong ito sa pagbibigay ng tubig sa mga magsasaka sa Central Luzon para masuportahan yung kanilang pangailangan sa kanilang sakahan at pananim, pero hindi pa lahat ay napagkakalooban nito. Inumpisahan na ng Department of Agriculture ang pagbibigay ng mga solar-powered irrigation system o SPIS sa Central Luzon. Sa 7 probinsya, naunang pagkalooban ng proyekto ng DA ang lalawigan ng Pampanga. Ang nasabing SPIS ay pinagkaloob sa grupo ng mga magsaka sa Bayong San Mateo Association sa pangunguna ng Corn Banner Program ng Kagawaran. Tinatayang nasa 3.3 milyon ang halaga nito na kayang magbigay ng tubig para sa 10 ektaryang sakahan. Malaking bagay ito sa mga magsasaka upang masuportahan ang pangailangan ng pagbibigay ng tubig sa mga sakahan at pananim. Bukod dito, makatitipid din ang mga magsasaka sa gastos dahil hindi na nila kailangan gumamit pa ng krudo upang paganahin ang kanilang patubig. Sa halip na gumamit ito ng enerhiya mula sa sikat ng araw na magsisilbing electrical energy nito. Inaasahan din naman ng iba't ibang samahan na magsasaka sa 6 na probinsya na pagkakalooban din sila ng DA ng Solar-Powered Irrigation System o SPIS. Mahalaga ang nasabing proyekto para magtuloy-tuloy ang tubig sa kanilang mga tuyong lupa at magkaroon din sila ng saganang ani para sa pangailangan ng mamamayan. At yung ating latest live, balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Patuloy ang pagsasagawa ng pagbabakuna kontra pertussis ng pamahalang panlalawigan ng Cavite matapos na umabot sa 36 ang biktima ng naturang sakit kung saan 6 na ang namatay. Kaugnay nito ay isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan dahil sa pertussis outbreak. Narito ang report ni Benedict Samson. Nagsagawa ng house-to-house vaccination o pagbibigay ng pentavalent vaccine ang ilang health workers sa lalawigan ng Cavite matapos na magdeklara ng pertussis outbreak ang pamahalaang palalawigan ng Cavite noong Miyerkules, March 27. Sa tala ng Cavite Provincial Health Office, mula noong January 1 hanggang March 25, 2024, nakapagtala ng nasa 17 confirmed case, 12 ang suspected, ang isa ang probable. Sa 6 na namatay, 4 ang kumpirmado at 2 ang suspected na kung saan umabot sa 36 ang kabuuang bilang. Nangunguna naman ang Bacoor City at Trece Martires City na may parehong tig-6 na kaso, General Trias City na may 5 kaso, General Mariano Alvarez na may 4 na kaso, Carmona City at Silang na may tig-3 kaso, Dasmariñas City, Kawit at Imus City na may tig-2 kaso at Cavite City, Tagaytay City at Bayan ng General Emilio Aguinaldo na may tig-1 kaso. Kaugnay nito, ipinasa ang Resolution Number 3050-2024 kung saan idineklarang nasa state of calamity ang lalawigan ng Cavite dahil sa pertussis outbreak. Sa bisa ng naturang resolusyon, maglalaan ng pamahalaang palalawigan ng nasa 40 million pesos na pondo mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Fund o PDRRMF na siyang gagamitin sa pagresponde sa naturang kalamidad. Ayon sa Department of Health o DOH, ang pertussis o whooping cough ay isang nakahawang sakit na nakamamatay lalo na sa mga sanggol. Maaari itong kumalat sa pamamagitan ng droplet mula sa paghinga, pag-ubo o pagbahing ng taong na-impeksyon nito.
Karaniwang sintomas nito ay sipon, ubo at lagnat, ngunit lumalala ang pag-ubo sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Nananawagan din ang kagawaran na kagad na magpakonsulta sa doktor kung makaranas ng malubhang pag-ubo, pangingitim o pagkukulay asul at hirap sa paghinga ang sinumang biktima lalo na ang mga sanggol. Samantala, pinabulaanan naman ng Cavite Provincial Health Office ang umani kumakalat na balita na ilalagay sa lockdown ang Cavite dahil sa pertussis. Panawagan din nila na i-report ang kumakalat na post. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng anti-rabies vaccination ang Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry sa mga alagang aso at pusa kaalinsabay ng Rabies Awareness Month noong Marso. Mula sa Department of Agriculture, Quezon City, may live report si Harry Ilagan. Hari, ilang alagang hayop ang target na mabakunahan ng anti-rabies ng Department of Agriculture? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Target ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry na mabakunahan ang nasa 500 alagang pusa at aso ngayong araw. Nagsagawa ng libreng anti-rabies vaccination ang Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry sa mga alagang aso at pusa para sa kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica, ang programang ito ay naglalayon na maiwasan at makontrol ang infeksyon sa rabies sa pamamagitan ng pagbibigay at pagtataguyod ng mga bakuna na magagamit at para maipalam sa publiko ang tamang edukasyon at kamalayan tungkol sa rabies at upang alisin din ang rabies bilang isang problema sa pampublikong kalusugan para sa kapwa-tao at mga alagang pusa at aso. Well, nagpahanda ako ng 500 doses and so far less than 100 ang nag-register. Bukod sa anti-rabies vaccination, nagsagawa din ang DA, Bureau of Animal Industry ng microchip implants para sa mga alagang pusa at aso. Layo nitong mairehistro ang mga alagang fur baby. Ang microchip ay inilalagay sa ilalim ng balat ng hayop upang mabasa sa pamamagitan ng scanner kung saan nakapaloob dito ang detalye ng record ng alagang aso at pusa. Ito rin ay lifetime identification na nila at madali nang malaman kung sino ang nagmamay-ari ng mga ito. Free ito, free. Tapos meron pang ini-inject na identification nila or microchip para meron na silang ID. Sa ngayon, Aga, ay tuloy-tuloy pa din ang pagbabakuna ng anti-rabies dito sa Department of Agriculture Gymnasium. Aga, sa ating mga kasambahay, sa ating mga kababayan na magnanais magpabakuna ng anti-rabies, magpunta lang dito sa Department of Agriculture Gymnasium hanggang alas 4 ng hapon. Yan muna ang update. Balik tayo, Aga. Salamat, Hari Ilaga. Nagdagdag na ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG Masbate upang magbantay at umasiste sa mga turista, lalo na ang mga beachgoers ngayong magbubukas na ang Rodeo Festival sa isla. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia, live. Jerry, bukod sa mga beach resort na pasyalan dyan, ano-ano pa ang mga aktibidad ang gagawin ngayong unang araw ng pagbubukas ng Rodeo Festival dyan? Yes, ang mamayang hapon nga ay magsasagawa na ng motorcade mula sa Capitol Ground papunta doon sa Masbate Rodeo Grand Arena para nga dito sa soft opening at pagbubukas ng unang araw na ika-28 celebration nitong Rodeo Masbateño Festival dito sa isla ng Masbate. Bukod pa dyan, meron din mga rides na pwedeng ma-enjoy mga turista na mamamasyal sa Carnival. Maranasan din sumakay ng mga dadayo sa horse riding sa loob ng Carnival Ground sa Grandstand. Kaya din ang Agri-Trade Fair ay kasabay na din magbubukas mamaya. Lalaman niya sa mga atrasyon na mapupuntahan ng mga turista na nais masaksihan at maranasan ang Rodeo Festival dito sa tinaguriang Cattle and Rodeo Capital of the Philippines, ang lalawigan ng Masbate.
Kahapon nagsagawa na din ang final coordination meeting ang mga kawan ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Philippine Army para sa ilalatag na ipatutupad na seguridad sa buong festival. Naglagay na din ng rerouting plan ang security forces para sa mga motorista na pupunta sa Rodeo Grand Arena at sa Grandstand. One way ang flow ng traffic mula sa pagpasok ng airport patungong Grandstand at lalabas sa mga kalye ng Capitol Drive at Cadre Road. Pwede din magamit ang Medina Street at babagtasin ang Capitol Drive palabas ng Cadre Road. Two-way naman ang flow ng mga sasakyan along Quezon Street. Samantala, itutuloy pa din ng Philippine Coast Guard o PCG Masbate ang Baywatch Patrol sa mga coastal area lalo sa pamosong Buntod Sandbar dito sa siyudad ng Masbate. Yes sir, nagbigay po kami ng maximum number of personnel. Yun nga po, may binigay rin po sa amin galing sa Legazpi sa district po namin sa Legazpi na nag-deploy sila ng mga tao sa amin bilang dagdag po na personnel kasi sa dami po ng tao is kung sa personnel lang po namin sa Masbate is hindi po kakayanin. Kaya nagpapasalamat po kami sa aming district commander kay Commodore Soria na nagbigay siya sa amin ng additional personnel para po ma-augment namin sa every substation. Mahigpit na babantayan ng mga beachgoers upang maiwasan ang pagkalunod ng mga turistang maliligo sa naturang beach. Nagdagdag na rin ang tauhan ng PCG Masbate upang magbantay sa mga substation para pa rin sa umasiste sa mga turistang maliligo sa mga paliguan sa isla. Nasa mahigit 50 tauhan na ang pinakalat ng PCG Masbate sa buong isla pa sa pagdiriwang ng Rodeo Festival na tatagal hanggang sa April 14. Yan ang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Hinikayat ni Maryland Governor Wes Moore ang Republicans na makipagtulungan sa Democrats upang maaprubahan ang kinakailangang federal funding upang muling maitayo ang gumuhong tulay sa Baltimore, Maryland, USA. Naglabas na ang Biden administration ng $60 million na halaga ng initial emergency aid para sa paglilinis ng bridge debris at pagbubukas ng pantalan. March 26 nang bumagsak ang Baltimore's Francis Scott Key Bridge matapos mabangga ng isang container ship dahilan upang magsara ang port kung saan 15,000 ang mga nagtatrabaho. 6 na road workers naman ang nasawi sa insidente. Patay ang 45 tao matapos mahulog sa bangin ang bus na sinasakyan sa South Africa. Isang 8 taong gulang na bata ang tanging nakaligtas sa trahedya. Agad itong dinala sa ospital dahil sa matinding injuries. Galing ang mga ito sa Gaborone patungo sa Moria para sa isang religious service. Sa ulat, nawalan umano ng kontrol ang driver ng bus, bumangga sa barrier sa tulay, nahulog sa bangin at saka nag-apoy. Siniyasat ng Health Authority sa Japan ang ikalawang Kobayashi Pharmaceutical Factory matapos maiulat ang 5 pagkasawi na inuugnay sa dietary supplements. Isinagawa ang inspeksyon sa Wakayama Prefecture kasunod ng Osaka. Batay sa Osaka-based Kobayashi, natuklasan nito ang potensyal na toxic guberuric acid sa Benikoji o red yeast rice. As of Friday, March 29, 140 na tao na ang naospital at 5 ang nasawi matapos gumamit ng supplements na marketed ng kumpanya na nagpapababa ng cholesterol levels. Naitabla ng DA Foodmaster ang ikalawang game nito sa serya ng Best of 3 Finals game kontra sa SSS Kabalikat para sa UNTV Cup Season 10 Finals. Samantala, itinanghal naman bilang season MVP si DA Foodmaster player Elijah de Guzman. Narito ang report ni JP Nunez. Garbage minutes, final 6 seconds and counting.
Hindi pa natatapos ang serye ng laban ng SSS Kabalikat at Department of Agriculture Food Masters sa finals game ng UNTV Cup Season 10. Kagabi, mainit ang naging tagisan ng dalawang koponan sa hardcourt ng PhilSports Arena sa Pasig City. Sa simula pa lang ng laban, unang nakalamang ng 4 na puntos ang DA Food Masters. Nakatabla ang SSS Kabalikat pero nagsunod-sunod ang pagbuslo ng Food Masters hanggang sa umabot ng double digit ang lamang nito. Nagtapos ang first quarter pabor sa DA sa score na 23-11. Sa second quarter ng game, lalo pang lumobo ang double digit na lamang ng Food Masters na umabot ng 22 points. Pero bago matapos ang quarter, naibaba ng SSS ang kalamangan sa 15 points at nagtapos ang first half sa score na 50-35. Pagpasok ng third quarter, inalagaan na ng Food Masters ang kanilang kalamangan na hindi bumababa ng 20 points. Lumamang pa ng 27 points ang Food Masters matapos maalis sa game ang scorer ng SSS na si Carl Kiambao dahil sa pangalawang unsportsmanlike foul. Sa pagtatapos ng third quarter, bahagyang nakahabol ang SSS at muling naibaba ang lamang ng DA sa 15 points. Pabor pa rin ang game sa Food Masters sa score na 72-57. Leaves in for the long two. They'll take that. Sa fourth quarter, tila pumabor na talaga sa Food Masters ang Game 2 ng serye dahil hindi na naibaba ng SSS ang double-digit na abante ng DA. Nagtapos ang game sa score na 90-74 at naipuwersa ng Food Masters ang Game 3 ng finals. Itinanghal na best players of the game sina Sean Ko na nakakuha ng 28 points, 9 rebounds, 6 assists, 2 steals at 4 blocks. Habang si Julius Kasaysaya naman ay 11 points at 3 rebounds. Sumaksak na sa isip namin na wala nang bukas. So pag nakuha nila to, wala na, pahinga na lahat. So awat tulong po ng Diyos sa naibigay sa amin yung panalo. Talagang pinaghirapan po namin talaga through practice yung mga adjustment nila coach na ginawa. Basic lang, just on an ordinary game, nagkataon lang ng championship talaga. So basically, same lang talaga lahat. Definitely, we'll give everything for Game 3. Thank you Lord kasi talagang binigyan pa kami sa pagkakataon na ma-prove na deserve din kayo mag-champion, lumaban sa championship. Wala namang ganong adjustment. It's so happy na mas maganda lang ang momentum sa amin. Tapos hindi nila ma-counter yung ginagawa namin sa opensa. Aminado naman si SSS Kabalikat coach Ronald Tubid na nagkaroon ng pagkukulang sa ginawang estratehiya sa laban. I told them wala tayong depensa. I think outcoach ako this game. Ayon sa parehong team, ibubuhos nila ang kanilang best effort para makuha ang championship title sa UNTV Cup Season 10. Nanalo kami because of our defense. So wala naman sigurong extra something na dun, hindi dumipensa. So, we need to play defense for us to run. Defense talaga. You go home or you win the game sa amin. So, motivation is very important ngayon sa amin. Kailangan ma-motivate ang players na ito na kami. So, dapat pagbutihan namin sa practice, ma-execute lahat para sa game, magawa lahat. Dahil sa ipinakita ng DA Food Masters, kumpiyansa ang mga taga-suporta nito na sila ang magkakampyon sa Do or Die Game 3. Let's go, DA! Ito talaga yung inaabangan ng DA. Thankful kami na nakarating sila sa finals. Kahit na mahirap yung mga pinagdaanan nila. Nakapit lang, hindi pa tapos yung game, meron pang oras, pero alam namin na aabot sila sa Game 3. Go, DA! Sobrang intense! Grabe! Confident ako, once na nanalo ngayon, makukuha nila yung Game 3. They will make it. They will make it. Go, DA! Hindi naman papayag ang mga taga-suporta ng SSS at naniniwalang muli itong babawi upang hiranging kampyon sa Season 10 ng Liga ng mga Public Servants. Ngayon lang
for Game 3, babawi kami. Yes! Winner kami! We are the champion! Yes, makuha namin sa Game 3! Babawi kami sa susunod na game. Mas nadamihan pa namin yung audience na pupunta dito para manood. Go, go, go! SSS! Kaya natin yan! Kapit lang! Samantala, hinirang naman na most valuable player of the season at scoring champion si Elijan de Guzman ng DA Food Masters. Parang testament kasi yun ng hard work. Hindi lang ako, pati yung buong team. Kasi kung wala sila, hindi ko rin naman makuha yung award. Defensive Player of the Year naman si NHA Home Masters center Marvin Mercado. Kasama naman sa Mythical 5 sina Elijan de Guzman ng Food Masters, Marvin Mercado ng NHA Home Masters, Listian Amparado ng SSS Kabalikat, Darwin Cordero ng AFP Cavaliers at Alfie Grijaldo ng DENR Warriors. Samantala, kaakibat ng tagisan sa hardcourt ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa mga partner agencies ng UNTV Cup. Nasa halos 200 ang naasistehan sa kanilang concern mula sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Nakatakda namang isagawa ang third game sa pagitan ng DA Food Masters at SSS Kabalikat sa darating na April 15 sa PhilSports Arena sa Pasig City. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 6 na nagsasabi, "At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya ng may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap." Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.